Yung fifth thing na pareho kami, ay yung spending our money for loved ones. Yes. Whether eating out, giving gifts, o kaya naman traveling together, or supporting them, pinag-aaral mo, nag-grow yung love dahil doon. Tapos, meron pa kayong happy memories na i-create together. Oo, tama naman yung sinasabi ng iba, hindi mo naman kailangan mag-spend more to be with your family members. Pero lakihan naman natin yung ating pangarap. Kung nag-start tayo eating dinner at home together, bakit di naman natin subukan na at least once a quarter mag-eat out kayo? So pag-iipunan mo siya para makapag-create ka rin ng mga first moments na babalik-balikan naman nila. So gusto ko yung being an instrument in making other people's dreams come true. Oh. Okay lang naman na hindi naman mag-spend ng malaki, pero kapag meron, why not? Why not spend on the next level things na never nyo pang na-experience together as a family or together with your loved one para meron kayong shared moments. Siyempre may separate experiences ka, ganun rin naman sila, may separate experiences. Pero ngayon, yung magkasama naman kayo. Yung sa akin naman, yung dyan sa spending on loved ones, parang last year ba yun? Mother's Day. So, dinala ko sila sa Tagaytay, ganyan. Nagano kami, Sky Ranch. Sky Ranch siya. Yan na, pag Sky Ranch kami, kahit na yung parang simple lang, pero alam ko yung mama ko, is sobrang masaya siya kasi ni-spend namin na magkakasama kami. Tapos, yun, Mother's Day na, ilang years kasi kami na hindi magkakasama dahil OFW siya. So, yung mga ganun na parang simple lang, pero sobra pala yung meaning din for them. Also, sa akin yung about nga spending para sa loved ones. Ito naman, because of money, I was also able din makatulong. Kasi 3 lang kami, mama ko, kapatid ko, ako. Yung mama ko, yung kinikita niya nung OFW siya, na pupunta sa baon ng kapatid ko. Ako na yung kumukuha ng bills namin para hindi niya na yun problemahin. So, somehow, parang yun yung indirect na tulong ko para makapagtapos yung kapatid ko. And yung last time naalala ko, may isang plant tour sa Baguio. Magkano yun? 8K yata, ganyan. So, ako na yung nagbigay. And graduate na siya, nagtatrabaho. So, doon ako na hindi rin nagsisisi na, or grateful ako I am able to help, assist na dun sa small family namin ay makapag-provide, ganyan. Yun, ako yung pumili kung saan kami tumira ngayon. And then sa bills, tulong-tulong din, ganyan. So, responsibility naman talaga, pero may meaning siya kasi out of love na ginagawa. Kasi for the people that you also love and people din na malaking part yung ginampanan para matulungan ako, mapunta kung nasan ako ngayon. Like, To give back. Oo, give back siya. And yun, out of love din talaga na kaya gusto ko pa na mas galingan and mas maging bigger yung capacity to give. Parang payback time na ganyan. Ang sarap kasi magbigay. Yung feel yourself first, yung cup mo, para pag puno siya, mag-overflow na to other people. So, simula muna sa sarili natin, alagaan natin yung sarili natin. And then, mas madali na magbigay. Mas doble pa yung kasiyahan, triple. Yung mga moments na masarap balik-balikan. And nung nagkukwento ka, naalala ko rin nung nag-start na kami kumita nila kuya, o na Christmas Day, nagbibigay kami ng stand fan ng 4, tapos isa yung mga tita namin. Pero malaki yun para sa aming mga nag-start palang kumita. Tapos so after few years, hindi ko alam kung birthday ba or Mother's Day, binigyan namin siya ng steam, yung steam na pang plancha. Yan, kasi narinig ko sa kay mami, gusto niya daw noon. Hanggang ngayon, gumagana pa. Yan. Di ba hindi na siya mahirapan na dun sa kabayo mag-plancha. Yung magkaroon ng means, yung money is a tool to experience yung mga bagay na hindi pa natin na-experience. And syempre, mas makapag-create ng panibago pang memories. Minsan, kinukwento ni mami sa ibang tita na binilan mo siya ng ganito. Nung January, binilan ko siya ng bagong phone, si mami. Panglaro niya lang. Oo, si mama rin pala. Binilang ko ng mas phone. malaking screen. Happy din siya. Yun lang naman ang kasiyahan nila. Yung sabi mo, to give back. Mag-Facebook, maglaro-laro. Kasi in between naman that, gumagawa naman sila ng household chores or si mama mo naman nagtatrabaho.
So parang yun na lang yung ginagawa nila during their idle or resting time. After taking care of the households, after taking care of us. So, in conclusion, sabi kasi, lumaki kasi tayo na parang pinakita na money is bad daw, ganyan. Sa mga palabas, nakikita natin, yung mga kontrabida, mayaman, kaya maraming galit sa mayaman, ayaw maging mayaman, ganyan, o kaya dinedenay na, di ko kailangan ng pera, ako na pera. Pero in reality, maraming na-affect yung financial life natin, financial aspect, and yung money, hindi siya yung masama. Pero love of money, ganyan, greediness, yun yung root of all evil. And nasa tao pa rin yan, nasa taong gumagamit ng pera. So kung yung pera napunta sa mabuting tao, mamamagnify yun. Kung yung pera napunta sa masamang tao, mamamagnify siya sa mga maling maggagawa niya. And ganun din naman kung nasa mabuting kamay siya. And yun nga na, yung sa mga shinare natin, yung money, diba, kaya gusto nating magtrabaho pa and to create more kasi dito natin ni-spend meaningfully for the people that we love, people that we want to help, also sa atin para mag-grow din tayo personally, di ba? Pag-create ng memories. I think hindi masama yung mga yun. So, kung merong magkakaroon ng pera, dapat sa atin yun, sa mga mabuti, malinis na pamamaraan na talagang nag-strive para ma-earn to. And binibigyan natin ng meaningful assignments tong pera na to para hindi sila yung magiging master over us. Pero tayo, di ba? Okay, yan, experience for me and my family, experience to help these people and yan, expand my knowledge and all. So, I think yun yung mas nagbibigay ng meaning and color sa life natin. Kaya ako personally, gusto ko pang mag-grow and yung lalo capacity ko to earn. Kasi marami pa akong gustong ma-achieve for me and my family. And also, kung gusto ko magkaroon ng impact din sa ibang tao, kailangan ng money. Kaya, ayan, strive and work talaga. Yan. Yung takeaway ko sa mga usap natin. Kasi ang saya ng mga pinag-usapan natin. Yung kailangan ng pera. Positive kasi positive. Oo, positive. Kailangan ng pera, pero sa mabuting paraan, kailangan talaga. Gustuhin natin ng pera. Oo. Para gustuhin din nila tayo. Hindi masamang gustuhin na mag-earn pa or mag-grow pa yung capacity. Yan. Dahil sa mga sharing natin, pati sa nabasa ko nga na libro, yung delayed gratification, wag naman sobra-sobrang delayed. Kasi baka dumating yung time na hindi mo na ma-experience yung pinapangarap mo. Sa pag-iipon ng sobra, bago ka mag-60, for example, dahil sa accident or sa illness, na wala na yung nangangarap na yun. Kaya better, itabi mo yung money para dun sa mga experiences na mga ito na gusto mo para sa sarili mo at sa family, para gawin mo siya ng sabay. Nagsisave ka for the future, nagsisave ka para sa now din. Para meron kang mga nagawang masaya, para mas ma-encourage ka pa to earn money. Yes. Yan. Balance lang. Agree. Kayo naman, ano naman yung mga best things na pinaglaanan mo or binili mo nang dahil sa money? Comment nyo naman dyan para mabasa namin. Yes. See you sa next episode!